Medyo very intriguing po ang topic po na ito sapagkat ang nananawagan po ng kanyang pagbibitiw ay isa pong dating matinee idol, aktor, Robby Tarosa po ang pangalan nito. Pero basically, hindi kasi ako mahilig sa showbiz kaya hindi ko po ito kilala eh. Kaya tinanong ko ngayon dito kay ChatGPT, sino ba to si Robby Tarosa? Ang ibinigay po na impormasyon ni ChatGPT ay isa po siyang former model, showbiz personality, actor, creative director, at saka producer. He was once featured in modeling roles internationally with Elite Model Management and appeared in Philippine television shows such as That's Entertainment. Tapos meron pong mga binigay pang ibang impormasyon dito, transition to corporate world. At some point, he shifted his career focus. He moved away from showbiz and took up a role in the corporate sector, doing marketing and creative advertising work. In short mga tol, ito pong personalidad na ating pinag-uusapan ay dating artista. At ano ngayon ang relevance nito sa atin pong pinag-uusapan? Dito po sa nakalap po natin balita, nakalagay po sa Abante TNT Facebook page mga sumusunod. Nagbanta ang dating matinee idol, commercial model na si Robby Tarosa na may ibubunyag siya tungkol kay Senador Jinggoy Estrada kung hindi ito magre-resign. Aba, talagang samot-sari yatang kontrobersiya ang kinasasadlakan ngayon po nitong si Senator Jinggoy Estrada. Kamakailan lamang ay isinangkot po siya ni Bryce Hernandez, ang dating Assistant District Engineer sa Bulacan, na tumistigo sa Senado at saka syempre sa House of Representatives kung saan dito ibinulgar niya na si Senador Jinggoy Estrada daw po ay nagbaba di umano ng 355 million pesos para po sa pondo ng flood control project para po sa lalawigan ng Bulacan. At ito po ay sinubstantiate o corroborated ng statement nito pong si Senador Pampilo Lacson, but not for Jinggoy Estrada kung hindi doon lamang sa account sa halaga, no? Sinabi po ni Senator Pampilo Lacson sa naging press conference niya na meron pong budget insertion na 355 million. At sa kanyang pagsusuri, ito po ay maaaring nangyari sa BICAM o insertion ng budget ng Senado. Bagamat ito po ay mariing itinatanggi nito pong si Senador Jinggoy Estrada. O bago po natin puntahan ito pong balita kung saan sinasabi po dito, Robby Tarosa may bantang pasabog laban kay Jinggoy Estrada. In fairness po kay Senator Jinggoy Estrada, muli ko pong i-share sa inyo yung kanyang naging privilege speech kung saan mariin niya pong itinatanggi ang mga paratang na ito at tinawag niya pa nga pong sinungaling, magnanakaw at gago. Ito pong si Engineer Bryce Hernandez. At meron din po siyang sinasabi sa publiko na huwag gamitin ang kanyang nakaraan. Kasi kung matatandaan po ninyo, hindi lang naman po isang beses nasangkot sa mga ganitong issue ito pong si Senator Jinggoy Estrada. Nasangkot na po siya sa iba't ibang alegasyon at kaso ng pandarambong. Pakinggan po natin muli bilang baka sabihin kasi ni Senator Jinggoy Estrada hindi tayo fair. Ito, ipapakita muna natin yung kanyang pagtanggi sa mga akusasyon po na ito. Pasensya na kayo pero kailangan po nating i-play muli ito, panoorin. I rise today on a matter of personal and collective privilege. Yesterday, the aftermath of the Senate Blue Ribbon hearing we held last Monday, my name was viciously, maliciously, and intentionally dragged and attacked at the Tri-Committee hearing of the House of Representatives. My attacker was no less than the person who I moved to be cited in contempt for shamelessly and repeatedly lying under oath about his role in the anomalous and ghost flood control projects in the 1st Engineering District of the province of Bulacan, where he served as Assistant District Engineer and later as OIC District Engineer until he was recently sacked. Mr. President, at the Blue Ribbon Committee hearing, all this person did was to play innocent, feign ignorance, and to try to convince us that he was simply following orders and instructions from his boss. From receiving $1 billion of cash, talking to
contractors, signing falsified documents, all the way to gambling away millions and millions of money stolen from the public coffers at casinos. He claimed that in all of these, he was just following orders. Indeed, when confronted and cornered with a barrage of questions from this representation and our other colleagues about his fantastic and shady lifestyle and dealings, he fed the committee lies and stories that taxed our credulity to the hilt and left us and the public in awful disgust. Clearly, he perjured himself and we cited him in contempt. Bukod bunsod sa aking motion, ipinakulong natin siya. Mr. President, appearing the next day at the TRICOM hearing at the House of Representatives, this former DPWH Assistant District Engineer by the name of Bryce Erickson Diaz Hernandez, or Bryce, also known as Marvin Santos de Guzman, yung kanyang alias sa casino, apparently realized he needed to level up dahil hindi niya nalusutan ang ating Blue Ribbon Committee. Hindi pa sapat ang pagsisinungaling niya para pagtakpan at maisalba niya ang kanyang sarili. So while he was in detention here at the Senate, sabi niya, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project. Tama po, sabi niya, tama po si Senator Lacson na mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Nakapag-isip? May naniniwala ba dito? Samantalong ayon nga sa impormasyon ni Senator Lacson, habang naghihiring ang Blue Ribbon noong September 1, nasa casino siya at nagsusugal. And then, lo and behold, during the TRICOM hearing, he then proceeded to take off from that remark jokingly addressed to me by Senator Marcoleta when Mr. Diskaya said that there were no senators involved. Ang sabi ni Senator Marcoleta, safe ka na. Mr. Hernandez said, sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo at D.E. Alcantara. Si Sen Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayon 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan at ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Mr. President, this is a blatant lie. Isang malaking kasinungalingan. I wish I did not have to borrow your time in this privileged hour to demonstrate how crooked my accuser is. I know most of you have probably witnessed the proceedings in the investigations conducted by both houses of Congress, where he has so far appeared. But I beg your indulgence in defense of my name, which Mr. Hernandez conveniently dragged to take the heat off him and his cable. A desperate attempt to divert attention away from the real issue, his own involvement in ghost projects and questionable dealings. Batay sa aking mga nakalap na sinumpaang salaysay ng ilan sa mga kawani ng DPWH at mga kasamahan ni Mr. Hernandez, malinaw na sangkot siya sa mga ghost project sa Bulacan. Pinatotohanan nito ng hindi lamang isa, kundi 3 opisyal na nagsabing siya at si RJ Dumasig, Project Engineer 1 ng Bulacan, 1st District Engineering Office, ay kapwa kasangkot sa mga proyektong ito. Pinatotohanan din ito ni na John Michael Ramos, dating OIC ng Construction Section ng Bulacan 1st District Engineering Office, Ernesto Galang, Hepe ng Planning and Design Section ng Parehong Distrito, at Norberto De Leon Santos, Hepe ng Quality Assurance Section. Lahat sila ay nagbigay ng sinumpaan salaysay na nagdidiin kay Bryce Erickson Hernandez. Ang dalawang ito ay kabilang sa tiniguruan ni Senator Lacson na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors, mga suki sa casino. Si Bryce, also known as Marvin Santos de Guzman, ay nakapaglustay na abot ng 435 million at nakapaglaunder ng perang humigit sa 1 bilyong piso. Samantalang si RJ, alias Sandro Bernardo Park, ay umabot naman sa 16.9 million ang natalo sa casino. Ginoong Pangulo, malinaw ang paglalahad ng ating kasamang senador na ang kanilang mga gawain ay nagpapahiwatig na sila'y sangkot sa paglilinis o paglalaba ng mga nakulimbat nilang pondo ng bayan. Sa aking pagtatanong nitong nakarang Lunes sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa General Manager ng Sims Construction Trading na si Ginang Sally Santos, inamin niya na naghatid siya ng kabuuang 1 bilyong piso mula taong 2022 hanggang taong 2025 sa DPWH at iniabot yon kay Mr. Bryce Hernandez. Ayon pa kay Ginang Santos, ang halaga ng pera na kanyang dinadala na minsan ay nakalagay sa mga kahon ng noodles ay depende sa proyekto at minsan ay umabot ng 245 million pesos sa isang hatid. Kapal na mukha mo. Sinabi rin ni Ginang Santos na si Mr. Hernandez at DPWH Engineer JP Mendoza, Chief ng DPWH Bulacan's Construction Division, ay ginagamit ang lisensya ng Sims Construction para sa mga proyekto nila. Si Mr. Mendoza, na may alias na PJ Castro Construction Asuncion, na pinangalanan din ni Senate President Pro Tem Lacson, na kabilang sa BGC Boys,
ay may kabuuang 418 million na nilustay sa iba't ibang kasino at nakapag-launder ng perang mahigit 280 million pesos. Kung nakakapagpatalo ng 10 milyon si Mr. Hernandez sa kasino, hindi na rin siguro nakapagtataka kung bakit hindi siya nalalayo sa mga diskaya pagdating sa paramihan ng koleksyon ng mga sasakyan. Nauna nang inamin ni Mr. Hernandez na siya at ang kanyang asawa na isang dating rank and file employee ng GSIS ay nagmamayari na mga mamahalang sasakyan gaya ng Dodge Challenger, Toyota Supra at Lamborghini Urus Performante. Hindi ito karaniwang pag-aari ng isang empleyado ng gobyerno. At hindi pa dito nagtatapos ang listahan, Ginoong Pangulo. Nandoon sa kanyang garahe, isang Ford Everest, Ford Territory, Toyota Corolla Cross, Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero, Honda Civic Type R Turbo, and add to this his collection of high-end motorcycles, BMW R1250 GS, Yamaha T-Max, BMW C400 GT, Ducati X Diavel Nera, Honda Goldwing, Ducati Street Fighter, BMW R1300 GS, Vespa scooter, at yung kanyang asawa, meron dalawang Toyota Hilux, isang Toyota Fortuner, Kia Carnival, BMD X3, Toyota Land Cruiser, Vespa Primavera, Honda, BMW. Mga kaibigan, Ginoong Pangulo, Bryce Hernandez claims these vehicles are part of a buy and sell business run by his sibling. But why are all these vehicles registered under their names? Bakit nakarehistro ang kanilang mga sasakyan sa kanilang mga pangalan kung sinasabi niya buy and sell business itong mga ginagawa nila? Gago. Magkano ba ang sahod ni Hernandez? Sapat ba ang kanyang kita o ng kanyang asawa para magkaroon ng ganitong karangyaan? Mr. President, ginagamit bilang umano'y ebidensya laban sa akin ang mga larawang kuha sa iba't ibang okasyon gaya ng birthday party. Makailang beses ko man na nakaduupang palad si DE, District Engineer Henry Alcantara, kaya ko humarap sa kahit sino at sabihin na hindi ko siya personal na kilala. Mismo ang Pangulong Marcos na nga nagsabi na ang mga larawan natin ng mga opisyal o public figures ay hindi sapat na batayan para patunayan at masabing talagang kilalang-kilala natin ang mga nakakasalamuhan natin. To quote President Marcos, alam naman ninyo, ini-name drop lahat. Magpapakuha lang ng picture tapos sasabihin, o tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin eh. So lahat ng 1,000 na yan, malapit na ba sa akin? People have to be more careful at huwag sila masyadong gullible. Yan po ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Tungkol naman sa nasabi niya, hinggil sa isang nagngangalang Beng Ramos na nagpakilala daw ng miyembro ng aking staff sa Senado. Malinaw na ipinakita niyang text exchanges sa kanyang cellphone na nangyari ang kanilang pag-uusap tungkol umano sa isang pagdideliver ng pera noong December 22, 2022. Mr. President, 6 na buwan pa lang ako mula nung mahalal muli sa Senado. Wala akong kinalaman or anuman partisipasyon sa budget deliberations para sa 2022 budget. Mag-iimbento ka lang. Sablay pa. Mr. President, there is no one among my staff named Beng Ramos. Wala akong staff o consultant na Beng Ramos. No such person has ever been employed, much less authorized to use my name or act on my behalf. Mr. President, let me just share that even before the resumption of the third hearing of the Blue Ribbon Committee last Monday, I already received warnings from various quarters. I was told that if I continue to actively participate in the investigation on ghost flood control projects, I will become an easy target. An easy target, they say, because of accusations hurled against me in the past relating to the PDAF issue. Mr. President, I told these people, warning me, and as I have stated at the start of the Senate investigation into these public works anomalies, hinarap ko po sa hukuman lahat ng kasong inihain laban sa akin. Hindi lang ako sumuko ng kusa nung ako'y pinaratangan at ikinulong. Ako po'y nakipaglaban ng patas sa proseso ng batas at hustisya at naghintay ng matagal na panahon sa pagdating ng hatol sa mga kasong ito. Hindi po ako nawala, hindi po ako nagtago, hindi po ako tumakas o nagbintang ng mga taong walang kinalaman sa mga akusasyon laban sa akin. At great cost to my family, my freedom, and my political career, I have acquitted myself of the grave charge of plunder before the bar of justice and the legal system we are all sworn to uphold. Should that sad and dark chapter of my life be a reason for me now to do nothing, say nothing, and just keep quiet when my job as an elected senator of this country calls on me to take a stand and expose these people? No, Mr. President, I cannot and will not shirk from my sworn duty to ferret out the truth. I will not be silenced when I know I can contribute something to the task at hand. I will continue to do my best to be worthy of the support that I was generously given by the people who elected me back to this Senate. Tama nga, nagbigay ng babala sa akin. I am an easy target. Kaya isang araw, pagkatapos ko sabihin na dapat i-contempt ang sinungaling na si Bryce Hernandez, tumakbo siya sa Kongreso sa mababang kapulungan para ilako ang isang kwento na sa tingin niya ay madaling paniwalaan. Hindi lang yon.
Paulit-ulit niyang sinasabi ang akala niya safe siya. Walang galang na. Halatang galing pa sa isang script na binabasa. Marami sa akin ang nagsasabi, huwag kong patulan ang isang tao na sa sobrang kapal na muka nakuha pong magkasino habang iniimbestigahan ang mga krimen niya dito sa Senado. Mr. President, kung nakuha kong humarap sa kaso at tanggapin ang kaparusahan ng isang krimen, kung saan ako ay napawalang sala, lalong kayang-kaya kong harapin ang isang Bryce Hernandez na lantarang sinungaling at magnanakaw. Ang sabi nga ni Senator Marcoleta, safe ka na. With due respect to our colleague, hindi po, Senator Marcoleta. Hindi ikaw, hindi ako, at lalong hindi safe ang taong bayan. Hanggang may mga Bryce Hernandez na engineer ng kasinungalingan at pandarambong ay hindi tayo safe. Hanggang may mga ghost projects sa DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno, hindi safe ang pera ng bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis. Isipin na lang ninyo, takot na takot ang mga kababayan natin basta BAR na ang kaharap habang may mga walang konsensyang tao na isinusugal lamang sa kasino ang pera ng pinaghirapan at binuno nilang ibayad. Hanggang may mga tao na nagbabayad, nananakot at ngayon ay pilit na nililis ang kwento ay hindi tayo safe. Mr. President, my dear colleagues, if my opponents think that they can weaponize me, that they can weaponize my past to stop me from investigating, nagkakamali sila. If my critics think that funding a social media campaign against me will prevent me from going after liars, thieves, and crooks, hindi nila ako kilala. I have been bashed and now targeted for the way I go after lying witnesses. Totoo, brusko ako magtanong at minsan ay naninigaw pa. But I make no apologies. Subukan ninyong humarap sa mga taong sinungaling at mayabang pa. Mga witness na halatang halata na niloloko ka. Mga opisyal na gobyerno na nagmamalinis at nagtuturoan. Tingnan natin kung hindi kayo magalit. Mr. President, my brother, Senator J.V. Ejercito, is known as the good one. Okay lang po yan, dahil kapatid ko naman siya. But let me be known as the other Strada who went after the bad ones. I will expose and relentlessly pursue the bad ones regardless of the risk, and notwithstanding the cost. Hindi ako natatakot at lalong hindi ko papayagan na gamitin ng masasamang tao ang nakaraan ko para lamang patahimikin ako. I have been jailed, I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Mr. President, I vow never to let the masterminds and engineers of this massive defrauding of the Filipino people to silence me. Hindi pa ako tapos at lalong hindi ko kayo uurungan. Ang tanong, naniniwala ba kayo kay Senator Jinggoy Estrada? Tulad ng kanyang tinuran, sabi niya kay Bryce Hernandez, kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan. Totoo ba yon? Mukhang ang pakiwari ko, mas higit na nasasakdal ngayon sa mata ng taong bayan, ito pong si Senator Jinggoy Estrada. Sa loob po ng kulang-kulang 30 minutong talumpati niya o mahigit sa 20 minutong talumpati niya rito, wala po akong makita sa komento po sa live stream po natin na umaayon po sa kanya at naniniwala dito po kay Senator Jinggoy Estrada. Kaya mukhang mahirap po ito, Senator Jinggoy Estrada. Sapagkat ang taong bayan, majority po ngayon ang manonood po, in particular 2,300 plus po sila. Lahat po sila halos sinasabi yung hindi po pabor na komento para po sa inyo. Hindi sila naniniwala sa inyo, Senator Jinggoy Estrada. Tapos masasamahan pa ng ganitong balita kamakailan kung saan kinumpirma nito pong si Senator Panfilo Lacson yung 355 million pesos na budget insertion either galing sa Senado o sa BICAM. Bagamat hindi sinabi na kayo po, Senator Jinggoy Estrada, ang nagbaba nito. Pakinggan po ninyo ito, mga tol. 5 million pesos, Your Honor. Pinatid na. All of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. Pinatid na ni bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson sa 2025 budget kung may basihan ang mga sinabing ito ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Kamara. Nakumpirma nila na may line item insertion nga sa budget at nalaman din nilang may pinaglaanan nito ng 5 proyekto. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version pero lumabas ito do sa after BICAM. And we went further, meron ng 5 projects identified na na-award na, no? Out of the 355 million. Now, my team or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount.
Hani Lacson, tatanungin niya rin ang Department of Budget and Management ukol rito at posibleng bahagi ito ng kabuuang 142 billion pesos na insertions ng Senado sa 2025 budget. Pero aminado siya mahirap tiyakin sinong mababatas ang nagsingit. Yun ang bigger challenge because walang record. Walang record kung sino. Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or yellow pad or yung stationery. Minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito, yung chairperson ng Finance Committee or yung Appropriations Committee chairman. Imbestigahan din nila ang sinabi ni Hernandez sa umano'y delivery ng suhol sa isang senador. Hawak na nila ang CCTV ng Senado noong August 19. Yan, at kaugnay po niyan, eto na ngayon, meron pang isang ebidensya na sinasabi, yung CCTV footage daw po ng isang nagngangalang main mine. Nakalimutan ko bigla yung pangalan. Nakuhanan nga po na ito po'y pumunta sa Senado pero hindi pa tiyak kung sinong senador ang pinuntahan po nito. Panoorin po natin ang balita kaugnay po niyan. Hawak na ni Senador Ping Lacson ang CCTV footage ng pagpunta sa Senado ng kinatawan ng isang Yon, salamat, Mina. Ayan, thank you po. construction company para ipadala umano ang kickback sa isang senador. Iimbestigahan nito ng Blue Ribbon Committee at nakatutok si Ian Cruz. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, hawak na nila ang CCTV ng pagpunta umano ng isang kinatawan ng WJ Construction sa Senado noong August 19. Ang nasabing construction company ang inilutang ni dating Bulacan District Engineer Bryce Hernandez na nagde-deliver umano ng kickback sa isang Beng Ramos para umano kay Senador Jinggoy Estrada. As we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung Nako, kaabang-abang talaga ito mga tol. Kasi kung sinasabi ni Senator Lacson na may idea sila kung sino yung pinuntahang opisina, syempre mahirap naman kung sa kanya manggagaling lamang yung salita. Kaya yung testimonya ng Mina na yan na sinasabing bagman daw po nitong kumpanyang binanggit ay magkukonfirma dito po sa mga impormasyon na sinasabi sa atin nito pong si Senator Panfilo Lacson. kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador. Nauna nang itinanggi ni Estrada na may staff siyang nagngangalang Beng Ramos. Pero may kapangalan daw ito na staff ng Blue Ribbon Committee. Dahil dito, sinabi ni Lacson, kailangan ng internal cleansing ng Blue Ribbon. Inilipat na raw ang nasabing casual employee sa isang departamento ani Lacson. Inimbestigahan siya actually ngayon. Meron siyang parang explanation at napag-explain siya ng legal. Wala pa akong update. Pero yun ang huling usap namin ni Secretary General, Secretary Bantu. For humanitarian reasons, sabi ko, medyo dahan-dahan din tayo. Ngayon, punta na tayo dito sa sentro ng ating topic. Total, naibigay na naman natin yung pagiging fair para po kay Senator Jinggoy Estrada. Pinakinggan na po ng ating mga manonood ang kanyang naging talumpati. Unfortunately, mukhang wala po yatang naniniwala sa kanya. At ito na nga, no? Si Robby Tarosa, dating aktor, may bantang pasabog laban po kay Senator Jinggoy Estrada. At hindi po ito chismis lamang sapagkat nakarating na nga sa mainstream media at higit sa lahat, ito kasi ay kanya pong isinulat sa kanyang Facebook page. Pero bago natin puntahan mismo ang page na ito nitong si Robby Tarosa, basahin muna natin for the record ito pong balita. September 12, 2025, Robby Tarosa, may bantang pasabog laban kay Jinggoy Estrada. Nagbanta ang dating matinee idol commercial model na si Robby Tarosa na may ibubunyag siya tungkol kay Senador Jinggoy Estrada kung hindi ito magre-resign. Pinagpipiestahan ngayon ng mga netizen ang babalang ito ni Tarosa tungkol sa anyay double life ni Estrada. At may mga resibo raw siya magpapatunay nito. Ano kaya ang ibig sabihin ng double life dito, mga tol? Jinggoy, mag-resign ka na.
kundi I will be forced to tell the country about your double life. You are one of the reasons ba't kami naghiwalay. I have all the receipts there, dear. Try me. Pareho lang kayo ng ex ko. Baboy, ang matapang na pahayag ni Tarosa na ipinost sa kanyang Facebook account nitong September 12. Wala pang reaksyon o pahayag ang mambabatas sa alegasyong ito ni Tarosa. At ito na nga po, no? Puntahan po natin yung post nito pong si Robby Tarosa with 68 others. No, tinag niya. At katulad po nung binasa natin kanina, sabi sa huli, baboy! Baboy daw. Ano kaya yon? Ano kaya ibig sabihin niya sa baboy? Ayoko mag-comment further. Baka magkaroon tayo ng problema eh. Pero, basahin nga po natin ito pong post na ito ni Robby Tarosa. I mean, yung comments sa kanyang post. Ito po ay umani ng 17,000 reactions, 75 comments lang at 4,100 shares. Perhaps kaya limitado po ang comments, baka personal profile po ito nitong si Robby Tarosa, no? O kaya kung hindi naman profile, nilimit niya po yung kung sino lang yung makakapag-comment dito po sa kanyang post. Kasi nakakapagtaka naman na 4,100 shares, 17,000 reactions, tapos 76 comments lamang. Basahin po natin ito pong mga komento po dito sa kanyang post. O may mga DDS pa. Itong Darwin Cañete na ito, DDS to, di ba? Federation member, nagtatanong siya. Tapos, ito pong si Tadeus Jr. Durano, girl. Si Lou Arroyo Holy Cross, ug. There are rumors about this. Si Jojo Romualdo, hala, big issue yan. Libel yan. Ay. Si, di ko mabasa ang pangalan, Senator sa araw, P, DD sa gabi. Ano kaya yung P, ano? Si Lou Arrojo Holy Cross, spill the tea. Andrew Derial, go Robby Tarosa. Si Ayi Tesoro, Jingay, nag-reply si Robby Tarosa, tingnan nga natin. Jigay? O Jigay? Ayos ah. Si Maverick Corrales, sobrang baboy ng ex mo. Bata pa lang pala siya, pahada na siya. Michelle Betterled, tumawa lang. Si Michelle Betterled, alam na this. Ferdy C. Cruz, OMG, I knew it, Robby Tarosa. Basahin natin ang reply ni Robby Tarosa. Boto May. Yung mga salita na ito, di ko magets. Marvin Lord Bayot. Oh wow, my friend. I'm ready to listen. Ano ba yan? Si Otek Lopez. Go, Robby Tarosa. Labas ang resibo. Si Judy Tolentino Pason. Baka maging mitya to ng buhay mo. Ingat. Noel Blanca Flor. Ano naman ngayon kung Bekla Boom si Jinggoy? Bongga nga eh. Angelito Alcala Estrada. Wow, really, Robby Tarosa? Si Doms Reyes Ramos. May additional Barbie? Justin Gutierrez Batong Bakal. OMG Pasabog. Robby Tarosa. Si Mike Adonis. Broke back, Jingay? Nag-reply si Robby Tarosa. Na-broken talaga ang back. Si Sam Ruperes. Ito ang pinakamahabang komento dito ah. Basahin po natin ayon po kay Sam Ruperes. Kung totoo man na may double life si Jinggoy Estrada, let me be clear. One's gender or sexuality is not and should never be the issue. The real issue here is corruption. I agree. As Janine Tugonon said in Miss Universe, for me, being Miss Plunderer is not about knowing how to speak truthfully to the people or not. It is being able to influence and inspire the other crooks to connive with you in corruption. So whether you're a girl, boy, bakla, tomboy, as long as your heart is dark and you have the strong will to amass the taxpayers' money, then you can be Miss Plunderer. Once proven guilty, the only crown Jinggoy deserves is shame and accountability. And I thank you. Sira ulo tong mga netizen na to ah. O, sabi ni Robby Tarosa, his being a liar is the issue. Once a liar, always a liar. Anong kapatid ng sinungaling? Alam mo na. O, si Dayan Jimenez Aquino, Mim Jings, Frances Luis Bernardo Bautista, nag-mention lang siya. Okay? Si Anthony James Giel, Anthony, yan, Badap forever. Ano yung Badap? Si GGA Bambrope, nang aaway ka naman bro. Ha? Ito, ang daming mga tinatag dito, mga tol. Oh. Karamihan, mga pinagtatawanan ng sitwasyon, may mga nang iinsulto, no? Pero isa sa mga concern ngayon itong si Robby Tarosa, ito na, no? Sabi niya po rito sa kanyang post, ito na po, mga death threats na. I do not care. I will continue to speak the truth. Bakla,
at sinungaling ka. Wow! Napakalaking revelations po nito mga tol. Actually, kagabi, hindi naman ako masyadong chismoso pa eh. Ngayon na lamang eh. Kagabi, akala ko babae pinag-uusapan po dito. Akala ko, nung hindi ko pa binabasa yung balita, yung post lang mismo, akala ko ang tinutukoy niyang partner niya ay babae. Tapos nagulat ako sa comment ni Blas Cadit Reyes kanina, lalaki pala. Kaya na-curious tuloy ako, tinignan na natin ngayon yung mga comments. Dapat di nakasama sa reaction natin yung mga comments eh. Kaya pala, meron ako nakita kahapon o kagabi na post ni Ramon Tulfo. Ito si Ramon Tulfo, numero 1 chismosa din eh. I hope di ako nawala. Yung internet ko mukhang nawala eh. O tingnan po natin yung post ni Ramon Tulfo. Ito may post si Ramon Tulfo dito mga tol eh. Akala ko, kung sino lang yung tinutukoy niya dito, sabi ko coincidence lang siguro ito. Kasi parang imposible naman na si Jinggoy Estrada yung tinutukoy ni Ramon Tulfo. No? Nawala na yung post niya. Post ito eh. Nabasa ko lamang eh. No? Binura ni Ramon Tulfo yung post niya tungkol sa blind item. Anyway, hindi ko makita yung post niya eh. Basta nabasa ko, iba yung post niya kaysa rito sa mga naiwan. Nagbura na naman siya ng post. Anyway, basahin natin ito. Yung mga asterisk ay pangalan ng politiko na tinutukoy noong isang netizen. Apparently, sobrang galit doon sa politiko dahil inagaw niya ang boyfriend ng nasabing netizen. Hindi ito yung una ko nabasa kay Ramon Tulfo eh. Natatakot ka bang masampa ng libel, Ramon Tulfo? Batikan ka na sa pagiging recipient ng kasong libel. Sabi ni Ramon Tulfo, mahirap ang may tinatago. Di pa kasi lumantad sa publiko tungkol sa kanyang tunay na gender. Tingnan mo si Gandang Hari. Di naman krimen ang pagiging bakla. Mag-resign ka na. Sabay shinare niya po yung post ni Robby Tarosa. PS, ang peso sign ay nagpapahiwatig ng limpak-limpak na salapi ang di umano'y nanakaw ni Mr. Politician sa taong bayan. Ramon Tulfo, kahit di mo pangalanan, alam na ng publiko kung sino yung tinutukoy mo dito eh. 15 minutes ago, nag-post ulit tong si Ramon Tulfo. Lumalala na ang away ng politiko at yung netizen na di umano'y inagawa ng politiko ng boylet. Nagtarayan na sila. Ang post na nasa ibaba ay para doon sa politiko. Ito na pong mga death threats na I do not care. Binasa na natin kanina. Post ulit ito ni Robby Tarosa. Tapos sinira na ni Ramon Tulfo. Ito na, pinangalanan niya na. Ganun naman pala, papangalanan mo pa. May pa-asterisk ka pa. Sabi ni Ramon Tulfo dito, ito yung politiko at ang netizen na nakagalit niya. Tara yan ng mga bading. Ang dalawang litrato ay kuha sa Abante FB account. Grabe po itong mga nire-reaksyonan po natin na ito, mga tol. Nakakagulat po talaga ito, no? Kakaiba. Biruin mo, si Senator Jinggoy Estrada kasi kilala po ito bilang di ba, the good one yung kanyang kapatid. Kayo na po magbanggit. Brusco po ito eh. No? Talagang, ang mga action movie nga nito kasama sina The Boy, Philip Salvador, talagang matitikas ang datingan eh. Tapos ngayon, mai-issue po siya ng ganito. Anong meron? Ang hirap kasi ngayon mga tol, sa panahon po natin, meron ng internet, may social media, kaya pagka may tinatago ka talaga, may kakalagyan ka talaga sa netizen. Ang gagaling magalungkat ng mga ebidensya ng netizens, no? At ang hirap marahil nito sa katayuan ngayon ni Jinggoy Estrada na sagutin ang issue na ito. Aabangan po natin sa mga susunod na pagkakataon kung ano ang magiging sagot dito nitong si Jinggoy Estrada. Kasi harap-harapan na po siyang pinapangalanan. Tinatawag na nga siyang Jinggay. Diba? Jinggay ang tawag sa kanya ng ibang mga netizens. Kung hindi totoo ito, dapat ganito rin ang maging galit ng pagtanggi nitong si Senador Jinggoy Estrada. Baka sa Lunes, makita natin ulit mag-privilege speech ito. At itanggi niya ngayon yung mga alegasyon nitong si Robby Tarosa. Aabangan po natin yan mga tol. At ganun talaga. No further comment, Your Honor. Maraming salamat po sa 2,600 plus na manonood po natin from Facebook and YouTube. Hindi, panoorin na rin natin reaksyonan na rin natin itong kasagutan niya. Kaya pala tinawag siyang sexy nito, no?
Etong si Congressman Ridon, nagtataka ako, bakit parang pinasaringan ng sexy itong si Senator Jinggoy Estrada? Kung matatandaan ninyo mga tol, nagkasagutan yung dalawa, di ba? Tapos si Congressman Ridon, in-expose ni Senator Jinggoy yung kanyang yearbook. 12 years old pa lamang daw po siya doon. Sabi ni Congressman Ridon, kung tama yung pagkakaalala ko, sexy, bakit mo dinamay pati address ng lola ko? Ngayon, ito, in-interview si Congressman Ridon. Pakinggan natin. Ang interview po sa kanya, nito pong si Pinky Webb. Spread corruption in government. This as more lawmakers are accused of receiving kickbacks from anomalous flood control projects. Will these officials be held accountable, and what can we expect from the next hearing of the House Infrastructure Committee? Let's get on point with the panel's chairman, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Congressman Ridon. Bansag na po talaga kay Jinggoy yan noon pa, sexy. O, sige, sabi po ni Maria Pepa Lisok matagal na palang bansag. Pero ang tanong, bakit ba siya matagal na binansagan na sexy? Welcome to the show. Thank you so much for your time. Hi, Pinky. Thank you for having me. Okay, just to summarize, there have been 2 hearings by the the Infra Committee. Yes, that's correct. 2 hearings already. Okay, and when is the next hearing, Congressman? We haven't set the date yet, but hopefully within the next 2 weeks. We're just preparing all of the other documents that we need for that next hearing. So I've actually been saying that the next hearing is supposed to be this Monday. So definitely, sir, it's not going to happen on Monday. Not on Monday, but maybe the latter part of next week All right. or next week. Okay, so either latter part of this coming week or early part of next week. Sir, exactly what is being done right now? What kind of documents are you trying to collate? What is keeping you busy from pursuing the 3rd hearing? Well, we will be going into the other non-flood control projects which the president visited. So we will have to go into the Benguet cases, particularly rock netting issues, because I think the president is concerned about how these projects had in fact been implemented, because I think there are allegations that these particular projects have been overpriced. No? Mhm. So we would like to be able to take a look at a sampling of some of the implemented projects in that area. But why jump there? Well, why jump there? Because the president went there the last time. But I mean, we're not just gonna be talking about Benguet and these areas. Ay, nakalimutan kong pasalamatan. Maraming salamat kay BMB Lori Pajardo at saka kay Karen Balawing sa inyo pong super sticker. We will still wrap up some of the unresolved issues in Bulacan. Yeah, I asked that, So- sir, because there's still so much to talk about. And then when you said that we also want to look into, rightly so, that the president visited Tuba Benguet and looked at the rocknet issue there, there's still so much to be discussed. That's why I was asking what. Anyway, siguro sa ibang pagkakataon na lang natin reaksyonan yan. Inglisan sila ng Inglisan. Joke lang. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. At nakakagulat po talaga ito pong mga revelasyon na lumalabas po ngayon dito po sa social media. At ito naman ay akusasyon lamang ni Robby Tarosa. Kung siya po'y nag-aakusa, syempre ang burden ng pagpapatunay po niyan ay nasa kanya. Pero tabayanan po natin ang magiging kasagutan dito ni Senator Jinggoy Estrada. Kasi hindi lamang po ito usapin ng pighati ng isang inagawa ng boyfriend. Ito po ay usapin ng delikadesa sa posisyon na iyong pong pinangahawakan. Ang sinasabi po kasi dito ni Robby Tarosa ay hindi naman yung pang-aagaw talaga sa kanya kung hindi yung sinasabi po na kasinungalingan. Sabi ni Robby Tarosa, ang sinungaling ay mananatiling sinungaling. Sa kanyang paniniwala, hindi daw po kasi nagsasabi ng totoo itong si Jinggoy Estrada. Kaya nagbabanta siya na kung siya po'y hindi magre-resign o magsasabi ng totoo, i-expose niya kung ano man po yung alam niya na ayon sa kanya katotohanan. Abangan natin yan sa mga susunod na kabanata. Hanggang dito na lamang muna mga tol, 444 likes, maraming salamat at 2,000 plus watching. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.